Ano ba maganda inumin? Tubig, lemon water, o buko, 'di ba? Ano benefits? Saka ano bang gaano karaming tubig ba kailangan mo inumin? Depende sa bigat, depende sa edad, tingnan natin, okay? So ang tubig, lagi ko sinasabi, parang miracle miracle water, ang daming benefits sa katawan. Meron kayong mababasa, sasabihin nila, dapat 3 baso lang tubig. Iba nagsasabi, mali ang 8 glasses of water. Oo nga, mali. May iba, 6 glasses. Yung iba, 10 glasses. Depende nga eh. Kung payat ka, syempre mas konti. Pag mataba ka, mas maraming tubig. Parang ganito. O, pinapakita ko na. Kung kayo, ito, dami ng tubig in liters. Palayan natin, ito, 2 liters in a day. 8 basong tubig, 2 liters. Depende yan sa bigat. Kung ganito ka kalaki. Ito, kilogram. Ito, pound. So, pag 72 kilos ka, lalaki, o babae, o 158 pounds ka, mga 2 litro on the average. Kung mas payat ka, mga 110 pounds ka lang, o mga 50 kilos ka lang, pwede mga 6 glasses in a day. Pero 6 to 8, pwede pa rin yan. Kung mas malaki ka pa, 190 plus pounds, 2.5 liters or 10 baso. Ito yung recommended, depende sa size sa size po natin. So nakikita nyo, mas maliit. Pero ito kasi, baka ginawa to sa Amerika eh. Ngayon kasi masyado na mainit. Kung nagtatrabaho ka sa labas, pinapawisan ka, baka dagdag pa ng tubig ang mas kailangan. Ano senyales na kulang ka sa tubig? Okay? Headache. May kidney stones, laging may UTI, laging pagod, laging dry ang mouth, kulang ang tubig. Hindi makafocus, masakit ang tiyan, laging constipated, laging pagod, mabilis ang heartbeat, masakit ang mga buto-buto, pwede rin. Kasi ang katawan nga natin, ang dami tubig eh. Ayan o, ilang percent tubig yung katawan natin. Ang utak natin, 75% water eh. Ayan o. Ang dugo natin, 85 to 90% water. Ang lungs natin, basang-basa yan, 90% water. Muscle, 75% water. Kahit ang buto, 25% water. Ang atay, kailangan niya yung tubig para gumana. Kaya pag kulang sa tubig, mahihilo kayo, manghihina kayo. In 3 days, walang tubig, delikado. Nakamamatay, di ba? Alam naman natin yan. So, maraming benefits. Okay? Ano mga benefits niya? Sa headache, migraine, pwede ang tubig. Yun lang ang kailangan mo. Sa UTI, urinary tract infection, sa mga babae, sa mga lalaki, inuman mo lang ng tubig, pwedeng gumaling pag mild UTI. Mga may kidney stones. Okay? Pag kidney stones, kulang na 8 basong tubig. Ang recommended sa kidney stones, mga 3 litro or 12 glasses of water. Yung mga may kidney disease, tumataas creatinine, papunta na sa kidney failure. Pumunta kayo sa nephrologist ninyo, sasabihin ng nephrologist ninyo, usually 3 litrong tubig, 12 glasses of water para ihi ng ihi para yung creatinine hindi tumaas, di ba? Kaya tayo nga, bago masira ang kidneys, bago mag-dialysis, unahan na natin. Hindi pwede 3 basong tubig lang, delikado. Gaganda rin yung balat. Yung mahilig sa alak. Pag uminom ka ng alak, madidehydrate ka lang. Kailangan mo bawat 1 basong beer, 1 basong tubig. Okay, 1 basong alak, wine, 1 basong tubig. Kasi nga, pampaihi yun, madidehydrate ka. Kahit kape, malakas ka sa kape, madidehydrate ka rin. Kailangan mo sabayan ng tubig. Okay? So, maraming benefits ang tubig sa buto, sa cells, sa balat. Paggising na umaga, very important. Kasi nga, dehydrated tayo. 1 o 2 basong tubig. Pwedeng herbal tea, pwedeng lemon water. Yan. So, magbaon ka rin. Bago matulog, pwede rin uminom 1 basong tubig. Ngayon, yung iba, ayaw ng tubig. Sasabihin, Doc, pwede bang lemon water or buko? Diba? Ito, pag-usapan natin, mga healthy to eh. Siyempre, iwas tayo sa soft drinks, matamis, iced tea, matamis. Yung mga delata, kahit fruit juice, matamis pa rin.
So, tignan natin to energy drink, syempre nakaka-palpitate, alak, hindi rin maganda. Ito yung magaganda, lemon water. Pag lemon water, kung ano benefits ng tubig, yun din ang benefits ng lemon water. Pero ang lemon water kasi, may dagdag pa siya. May vitamin C siya. Ano, maraming vitamin C. May vitamin B, konti. May potassium siya. Ano, may dagdag benefit siya. 1 litrong tubig, lalagyan ng mga kalahating lemon. Kung nagtitipid, kalamansi na lang. Pwede rin naman kalamansi. So, for hydration, pareho benefits ng lemon water sa tubig. Pero lemon water, may dagdag pang vitamin C. So, kailangan mo vitamin C, pampalakas ng katawan, para sa sipon, iwas sa infection, para sa balat, may tulong din siya. Tsaka mas may lasa. Okay? Nakakapayat. Tubig din nakakapayat. Yung iba kasi ayaw ng tubig, walang lasa. Gusto nila may lasa konti. 'Di ba? Mas mabango, mas malasa. Yung mahilig sa soft drinks, sabi nila ayoko tubig, walang lasa. Ito na lang lemon water. Pero wag mo nang gawing lemonade. Kasi pag nilagyan mo ng 4 na kutsarang asukal, tataba ka, diabetes ka laban. So tiis tayo sa maasim lang, 'di ba? Pero may tulong 'yan, no? Iwas diabetes, iwas heart disease, iwas kidney disease. Kasi nga, gout. Pati gout. Okay, may tulong din ang yung mga may gout para bumaba uric acid, yung mga may arthritis, kailangan maraming tubig para ma-wash out yung uric acid. Okay? Mga may UTI, yun din. Actually, may pag-aaral, heart failure. Yung kulang sa tubig, 3 baso lang uminom, after ilang years, heart failure, humihina ang puso. Bakit? Tingin nila na stress yung katawan kasi kulang sa tubig Nahirapan siya mag-function. Kasi puso, kailangan maraming dugo. Ano ba ang dugo? Dugo is tubig Kailangan maraming tubig, di kulang ang liquid, lalapot ang dugo. Lalo na ngayon, global warming, sobra init. Baka nga hindi pwede yung 8 glasses a day, baka 10 glasses a day na tayo ngayon. Kidney stones, di ba? Actually, tubig may tulong sa kidney stones, tulad na sinabi ko. Pero ang lemon water, may dagdag tulong pa sa kidney stones kasi may citric acid siya. Kumokontra siya sa paggawa ng stone. Baka matanggal niya yung maliliit na stone. So, pwede yan. Digestion, pwede rin yan. Ano la side effect? Ang pinaka-side effect, kung marami, maasim. Kung sobra tapang, baka masakit sa ipin. Tapos kung masyado maasim, baka sumakit sa tiyan, mag-GERD, yun lang naman. O di, wag mo gawin masyado matapang. Diba? Kalamansi, pwede rin naman So, may tulong po yan. Paano naman ang buko? Yung iba sabihin, Doc, ayoko tubig. Buko, maraming buko sa atin Ang problema sa buko, marami siyang benefits May dagdag carbohydrates, konting protein, may potassium siya. Para siyang sports drink. Okay, parang Gatorade itong buko Sports drink siya, may potassium, may sodium, para sa cramps, para sa nagpapapawis, pero may calories, 44. Isang buko, 2 baso, 88 calories. Lagyan mo pa ng asukal, ayan, taas niya. Kainin mo pa yung laman, 200 calories. So, ang buko, healthy, pero merienda mo na siya. Pagdamihan mo, tataba ka rin. Diba? Hindi siya unli. Unless talaga nagtatrabaho ka. Pwede. Pero may calories siya. Ayan, may calories. May potassium, calcium, magnesium, may sodium pa siya. Para siyang sports drink. Maganda. Ayan, 44 calories. Marami sa atin. Portion size, wag lang sobra dami. Pero kung nagka-cramps ka, pinapawisan ka, nagtatrabaho ka, pwede. Wag mo na lagyan ng sugar. Maraming buko, lalagyan ng asukal. Doon tayo talo Yung pag nasa lata na o nasa bote na, may sugar na yun. Matamis na. Kaya mas lemon water, buko, okay pa rin. Wag mo na lagyan dagdag asukal. Maraming nutrients, maraming antioxidant, pwede siya. Meron kami nabibilan ng buko dito. Mahilig kami. Kaya lang nakakataba ang buko. Ito na merienda mo, 'di ba? Parang kanin na 'yan Okay? Sa kidney stones may tulong din, sa puso may tulong din.
So, depende po sa ito pinakamaganda. After exercise. Nagja-jogging, nag-exercise, pinapawisan, mainit, parang may heat stroke, magbuko kayo. Pwede yan. Pwede rin magpakwan. Okay? Source of hydration. Lagay mo sa refrigerator, napakaganda. So, marami po tayong option. Pwedeng tubig, pwedeng lemon water, pwedeng buko, healthy lahat. Pero kung ako tatanungin nyo, mas okay na yung tubig tsaka lemon water. At least mababa lang sa calories. Tapos, on the average, sa mga lalaki, mga 160 pounds, ay mga 8 to 10 glasses of water. Pag nainitan sa araw, up to 12 glasses of water. Sa babae, mga 6 to 8 glasses of water. Sa may edad, let's say, edad 60, 70, pag nasa bahay lang, siguro, pwedeng mga 6 glasses of water. Ang point lang sa may edad, na edad 70 pataas na, wag lang bibiglain ang 2 basong tubig. Yun lang naman eh. Inom ka lang muna isang baso, pahinga muna. Hayaan mo muna ma-absorb ng katawan bago ka ulit iinom. Wag mo lang biglain ng 3 baso bigla. Yun, baka mahirapan lang. Meron kayo napapanood minsan, sasabihin, delikado ang sobra daming tubig, hyponatremia, nakakamatay. Oo, tama po. Delikado ang sobrang tubig. Pero ano ba yung sobrang tubig? Ang sinasabi nilang sobrang tubig, yung mga 4 na litro, 5 litro, which is 20 glasses of water. Yung mga umiinom na ganong kasobra na may hyponatremia, usually may mental problem. Merong tao may mental problem, parang may sakit, inom lang na inom ng tubig. May ganong sakit eh. So, kaya maabot ng 20 glasses. Pero, kung 8 basong tubig, hanggang 12 basong tubig, 2 to 3 liters, okay pa yan. Sa construction worker, hanggang 4 liters, 16 glasses. Mga runner, pwede yun. Diba? So, tama-tama lang pag-inom, makikita nyo, isa pang basis natin yung kulay ng ihi. Basta, wag lang siya sobra dark yellow. Dapat, light yellow lang ang kulay para malaman natin na tamang-tama yung tubig natin. Saan po nakatulong ang video? God bless.